Una sa lahat, weirdo tong taon to. Nung pinanood ko kasi, may kwento siya. Pero bago siya siyempre nagkwento, nanghingi muna siya ng GCash. Kayo naman. Pera-pera yan eh. Actually, galit na galit siya sa Iglesia ni Cristo. Kinikwento niya, si Manalo, bakit daw ang Iglesia ni Cristo hindi kinokontra ang mga Duterte. Ang script niya ganito. Pasimplihin na lang natin yung script niya. Kasing haba-haba na walang kwenta eh. Hindi ko na ipi-play. Paikliin ko na lang yung kwento natin ha. Nangutang daw ang Iglesia ni Cristo sa China through PRRD o sa Duterte. Okay? So sa madaling salita, na-aproban daw kaya nagawa yung Philippine Arena. Okay? So nagawa yung Philippine Arena dahil sa tulong ng mga Duterte at nakautang sa China. Ngayon daw nagbabayad sila ng utang sa China at ang kanilang pinansangkalan ang mga Duterte. Kaya hindi daw nila mabitawan ng mga Duterte. Ganun daw. Kaya nga daw din, hindi nagsasalita ang mga Iglesia ni Cristo sa issue diyan sa South China Sea. Kasi nga daw, dahil may utang daw sila sa China. Yun ang siste na sinasabi nito. Kahit mali-mali na yung mga term niya, nasabi niya PSG daw. Hindi daw nagrereklamo kahit yung mga PSG daw binobomba na dyan sa South China Sea. Ganito talaga pagka may sabitang tao, no, kung ano, walang alam eh. Alam mong nautusan lang para bumanat. At hindi ko alam kung siguro baka naman na tiwalag to, hindi ko alam ha. Kaya galit na galit sa mga Iglesia ni Cristo. Ang siste pa, dinamay pa pati si Pastor Kibuloy. Keso daw ang KOJC, nainggit daw sa Iglesia ni Cristo kaya nagtayo ng arena o yung kingdom ang KOJC. Hindi mo ba napapansin, bata? Hindi pa nga tapos yung kingdom kasi nga ito po ay continuous by faith. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng by faith, mag-google ka ha. By faith po na tumatakbo ang gastusin dito sa kingdom. Anong ibig sabihin yan? Yung si Pastor Kibuloy, nagkaroon siya ng vision na gawan yung kingdom even if wala pang pondo. So, sinunod lang niya ang Panginoon unti-unti hanggang through the ministry, nagpo-provide si Lord sa kanila para mabuo yung kingdom. Yan ang tinatawag na by faith. Pag-aralan mo ang buhay ni George Mueller, kung kilala mo yun. Kung hindi, magtanim ka na lang ng kamote. Nagtayo ng mga orphanage yun and by faith, kaya nakapagpatayo siya. Wala pa talaga yung mga orphanage pero ginawa niya na, sinimulan niya na, sinunod niya na. As a matter of fact, that kind of faith is biblical. Ganon ang sinabi ng Panginoon kay Abraham. Sinabi kay Abraham, you will be father of all nations. As a matter of fact, it's a step of faith. Umalis siya dun sa tent. Nagsimula silang lumakbay by faith. Ano pa? Yung si Isaac. 'Di ba? Sabi niya magkakaanak ka. Matanda na yung asawa ni Abraham doon. And yet sumunod siya at sinabi niya doon sa asawa niya. At tumawa nga kaya nga pinangalan ng Isaac kasi laughter yung equivalent ng name na yun. That's what you call by faith. Nauuna yung vision, nakikita mo at naririnig mo ang Panginoon at sinusunod mo yun kahit hindi mo pa nakikita yung providence, yung provision ng pera. Kaya nga ganun ang ginawa ng KOJC, ni Pastor Kibuloy. Ngayon, by faith lang yan. Nagpo-provide ang Lord sa kanila para mabuo ang kingdom. Ganun. Hindi yung istorya mo na China. Anong kalokohan yan? At ito matindi. Wala naman siyang pinoprovide na ebidensya. Daldal lang siya ng daldal. For the views lang, ika nga, para kumita lang. Tapos sabay manghihingi ng pan-GCash. Ang dami niya pang istorya. Binobola niya yung mga tao. Buti na lang wala naniniwala sa kanya. Pero tinabla na lang din natin para pasinungalingan. Kasi mahilig po mag-imbento. Sabi ko nga sa inyo, tayo po, sumusuplak tayo sa mga mahilig
magpakalat ng fake news. Nakailang mga vlogger na tayo, di ba? Una, yung si Bayot ng Canada. Pangalawa ito. Marami pa tayong mga binanatang mga nagpapakalat ng fake news. Kaya mag-iingat kayo kasi tandaan ninyo, ang gobyernong ito kaya nakalusot dahil sa fake news. Dahil doon siya nagpakalat nung Talano Gold. Nakala ng lahat, magbabayaran ng utang ng Pilipinas pag naupo si Marcos bilang presidente. Ano nangyari? Nabudol tayong lahat.